Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, o AICHR. Tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa ASEAN. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, o AICHR, ay isang mahalagang institusyon sa komunidad ng ASEAN, na may tungkulin na magtaguyod at magprotekta ng karapatang pantao sa rehiyon. Sa pamamagitan ng maikling pagpapakilala sa AICHR at ang mandato nito, makikita natin kung paano ito nagsisilbing pangunahing tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Sa pagiging lumikha ng AICHR noong 2009, layunin nitong itaguyod ang karapatang pantao sa loob ng balangkas ng ASEAN. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa bawat miyembro ng ASEAN, at naglalaro ng mahalagang papel sa pagsusulong ng mga prinsipyo ng karapatang pantao at pangunahing kalayaan sa buong Timog Silangang Asya. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, o AICHR, ay isang katawan ng ASEAN na binubuo ng mga kinatawan mula sa bawat miyembro ng estado. Ang pangunahing layunin nito ay isulong at protektahan ang karapatang pantao sa rehiyon ng ASEAN, batay sa Universal Declaration of Human Rights, at iba pang internasyonal na kasunduan sa karapatang pantao. Sa simpleng wika, sila ang tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao sa loob ng ASEAN. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, o AICHR, ay hindi bigla na lamang sumulpot. Ang pagkakatatag nito ay bunga ng mahabang proseso ng pag-uusap, pagpaplano, at pag-ayon sa iba't ibang pananaw sa loob ng ASEAN. Hindi ito isang madaling gawain, dahil ang mga miyembro ng ASEAN ay may magkakaibang sistema ng pamahalaan at kultura. Ang simula ng pagbuo ng AICHR ay maaaring masubaybayan pabalik sa pagtaas ng kamalayan sa kahalagahan ng karapatang pantao sa rehiyon. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang mga pag-aalala tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao sa iba't ibang bahagi ng ASEAN. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa isang mekanismo na magtataguyod at magpoprotekta sa mga karapatang ito sa rehiyon. Ang ideya ng pagtatag ng isang human rights body sa loob ng ASEAN ay unti-unting tinanggap ng mga miyembro ng estado. Nagkaroon ng mga debate at negosasyon upang matukoy ang mandato, kapangyarihan, at istruktura ng naturang katawan. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga miyembro ng estado ay kinakailangang pagtagumpayan upang maabot ang isang kasunduan. Ang ilang mga bansa ay mas agresibo sa pagsusulong ng karapatang pantao kaysa sa iba, at ang mga pagkakaiba sa interpretasyon ng mga karapatang ito ay kinailangang lutasin. Matapos ang maraming taon ng pag-uusap at pagpaplano, sa wakas, ay napagkasunduan ang pagtatatag ng AICHR. Ang opisyal na pagkakatatag nito ay naganap noong 2009 bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pagsusulong at proteksyon ng karapatang pantao sa loob ng ASEAN. Ang AICHR ay hindi isang katawan na may malawak na kapangyarihan na tulad ng isang korte, ngunit ito ay isang mahalagang mekanismo para sa pagsusulong ng dialogo, pagpapalitan ng impormasyon, at pagbibigay ng mga rekomendasyon sa mga miyembro ng estado. Ang pagkakatatag nito ay isang patunay na ang mga miyembro ng ASEAN ay nagkakaroon ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatang pantao, kahit na mayroong mga hamon pa rin na kinakaharap. Ang paglalakbay tungo sa isang mas epektibong AICHR ay isang patuloy na proseso. Mga pangunahing punto tungkol sa AICHR. Pagsusulong ng karapatang pantao. Ang pangunahing mandato ng AICHR ay itaguyod ang karapatang pantao sa loob ng ASEAN na nabibigyang diin sa kahalagahan ng dignidad, pantay-pantay na karapatan, at hindi diskriminasyon para sa lahat ng individual sa rehiyon.
Pagprotekta sa mga karapatan. Tungkulin ng AICHR, na protektahan at itaguyod ang karapatan ng lahat, na nagtitiyak, na ang karapatan ng bawat individual, ay nirerespeto, anuman ang kanilang pinagmulan o katayuan. Pananatili ng kooperasyon sa rehiyon. Ang AICHR, ay nagtataguyod ng kooperasyon, sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN, upang harapin ng sama-sama ang mga hamon sa karapatang pantao, na nagpapalakas ng dialogo at kolaborasyon, upang mapabuti ang mga pamantayan ng karapatang pantao. Bakit mahalaga ang karapatang pantao sa ASEAN? Ang karapatang pantao ay isang fundamental na aspeto sa pagpapatakbo ng isang lipunan na may katarungan at paggalang sa bawat individual. Sa konteksto ng ASEAN, o Association of Southeast Asian Nations, mahalaga ang karapatang pantao sa pagpapalakas ng kapayapaan, kaunlaran, at paggalang sa rehiyon. Narito ang ilang mahahalagang puntos, kung bakit mahalaga ang karapatang pantao sa ASEAN. Pagkilala sa dignidad ng bawat individual. Ang karapatang pantao ay nagbibigay diin sa dignidad at halaga ng bawat tao. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagprotekta sa karapatang ito, ipinapakita ng ASEAN ang kanilang dedikasyon sa respeto sa bawat individual sa rehiyon. Tulay sa kapayapaan at kaayusan. Ang paggalang sa karapatang pantao ay naglalayo sa posibilidad ng pagkakaroon ng kaguluhan at hidwaan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang karapatan ng bawat isa ay nirerespeto, nagiging mas matatag at mapayapa ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN. Pang-ekonomiyang pag-unlad at kaunlaran. Ang karapatang pantao ay may kaugnayan sa pang-ekonomiyang pag-unlad at kaunlaran ng isang rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang mga karapatan ng mga mamamayan ay naaangkop na pinapangalagaan, nagiging mas matatag at maunlad ang ekonomiya ng ASEAN. Pananatili ng kapayapaan at kooperasyon. Ang pagprotekta sa karapatang pantao ay nagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga prinsipyong ito, nagkakaroon ng mas mabisang ugnayan at samahan ang mga bansa sa ASEAN. Internasyonal na reputasyon at pakikilahok. Ang pagsusulong ng karapatang pantao ay nagbibigay ng positibong epekto sa internasyonal na reputasyon ng ASEAN. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng rehiyon sa pangangalaga ng karapatan at dignidad ng kanilang mamamayan na nagkakaroon ng positibong pagtanggap mula sa pandaigdigang komunidad. Sa kabuuan, ang pagpapahalaga at pagtanggap sa karapatang pantao sa ASEAN ay nagpapakita ng kahalagahan ng respeto, katarungan, at pagkakaisa sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa karapatang pantao, nagbubunga ito ng isang mas maayos, makatarungan, at maunlad na ASEAN, kung saan ang lahat ay pantay-pantay na nirerespeto, at pinapahalagahan. Paano gumagana ang AICHR? Komposisyon ng AICHR. Sino ang mga miyembro, at ano ang kanilang mga tungkulin? Ang komposisyon ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR, ay naglalaman ng mga miyembro na nagtataguyod ng karapatang pantao, sa rehiyon ng ASEAN. Ang bawat miyembro ng AICHR, ay may espesipikong tungkulin na naglalayong palakasin at protektahan, ang karapatang pantao sa buong ASEAN. Narito ang ilang mahahalagang detalye, tungkol sa komposisyon ng AICHR, at ang kanilang mga tungkulin. Mga miyembro ng AICHR. Miyembro ng bawat ASEAN member state. Ang AICHR, ay binubuo ng isang kinatawan mula sa bawat bansa kasapi ng ASEAN. Ang mga kinatawang ito, ay itinalaga ng kanilang sariling gobyerno, upang maging bahagi ng komisyon. Mga tungkulin ng AICHR. Pagtataguyod ng karapatang pantao. Ang pangunahing tungkulin ng AICHR, ay ang pagtataguyod at pagsusulong ng karapatang pantao, sa buong rehiyon ng ASEAN. Ito ay naglalayong magbigay ng proteksyon, at pagtanggol sa mga karapatan ng lahat ng individual, sa ASEAN. Pagsasagawa ng mga pagsusuri, at pag-aaral. Ang AICHR, ay may tungkuling magsagawa ng mga pagsusuri at pag-aaral, hinggil sa sitwasyon ng karapatang pantao, sa rehiyon. Ito ay upang makilala ang mga isyu at hamon, na kinakaharap ng mga mamamayan ng ASEAN.
pagsasagawa ng edukasyon, at awareness campaigns. Isa rin sa tungkulin ng AICHR, ang pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan sa karapatang pantao, sa rehiyon. Sa pamamagitan ng edukasyon at awareness campaigns, layunin ng AICHR na maitaas ang antas ng pangunawa, at respeto sa karapatang pantao. Pagsasagawa ng dialogue, at consultations. Bilang bahagi ng kanilang tungkulin, isinasagawa ng AICHR ang mga dialogue at consultations, kasama ang iba't ibang stakeholder, upang makakuha ng iba't ibang pananaw at suhestyon, hinggil sa mga issue, sa karapatang pantao sa ASEAN. Sa kabuuan, ang komposisyon ng AICHR, at ang mga tungkulin ng kanilang mga miyembro, ay naglalayong palakasin ang kamalayan, at pangangalaga sa karapatang pantao, sa rehiyon ng ASEAN. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutok sa mga prinsipyo ng karapatang pantao, layunin ng AICHR, na magbigay ng boses at proteksyon sa lahat ng individual sa ASEAN, na naglalayon sa pagkakaroon ng isang mas maunlad, makatarungan, at pantay-pantay na lipunan. Mga mekanismo at proseso ng AICHR, sa pagtugon sa mga issue, sa paglabag sa karapatang pantao. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR, ay gumagamit ng iba't ibang mekanismo at proseso, upang tugunan ang mga issue, sa karapatang pantao, sa rehiyon ng ASEAN. Sa pamamagitan ng mga ito, layo ng AICHR, na mapalakas ang proteksyon, at pagsusulong ng karapatang pantao, sa buong ASEAN. Narito ang ilan sa mga mekanismo at proseso ng AICHR, sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Pagsasagawa ng regular na pagpupulong. Ang AICHR, ay nagpupulong ng regular, upang talakayin at suriin ang mga isyu sa karapatang pantao, sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ito, kanilang napag-uusapan, at pinaplano ang mga hakbang, na dapat gawin, upang tugunan ang mga hamon, sa karapatang pantao. Pagsasagawa ng pagsusuri. Ang AICHR, ay may mekanismo para sa pagsasagawa ng pagsusuri, hinggil sa sitwasyon ng karapatang pantao, sa bawat bansa ng ASEAN. Ito ay naglalayong makilala, at suriin ang mga potensyal na paglabag sa karapatang pantao, upang magkaroon ng agarang aksyon. Pakikipag-ugnayan sa civil society organizations. Isa sa mga mekanismo ng AICHR, ay ang pakikipag-ugnayan sa mga civil society organizations o CSOs, upang makakuha ng iba't ibang pananaw at suhestyon, hinggil sa mga isyu sa karapatang pantao. Sa pamamagitan ng dialogue at consultation with CSOs, nakakalap ang AICHR ng mga inputs, mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pagsasagawa ng educational campaigns. Bilang bahagi ng kanilang mga mekanismo, naglalayo ng AICHR, na magdala ng awareness campaigns at educational programs, upang palawakin ang kaalaman at pangunawa sa karapatang pantao, sa rehiyon. Ito ay naglalayong maitaas ang antas ng kamalayan, at respeto sa karapatang pantao sa buong ASEAN. Pagsasagawa ng dialogue, at consultations. Isinasagawa rin ng AICHR ang mga dialogue at consultations, sa pagitan ng mga miyembro at iba't ibang stakeholder, upang mapalakas ang kooperasyon, at pagtugon sa mga isyu sa karapatang pantao. Sa pamamagitan ng mga ito, nabibigyan ng boses ang iba't ibang sektor ng lipunan, sa mga usaping may kinalaman sa karapatang pantao. Mga tagumpay ng AICHR. Ang AICHR o ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, ay nakamit ang ilang tagumpay, sa pagsulong ng karapatang pantao, sa rehiyon ng ASEAN. Ang kanilang mga nagtagumpay na hakbang, ay nagpapakita ng epektibong pagtugon sa mga hamon at issue, sa karapatang pantao sa buong ASEAN. Narito ang ilang konkretong halimbawa ng mga tagumpay ng AICHR, sa pagsusulong ng karapatang pantao sa rehiyon. Pagtataguyod ng karapatang kababaihan. Ang AICHR, ay nakamit ang tagumpay sa pagtataguyod ng karapatang pantao ng kababaihan, sa ASEAN. Halimbawa nito, noong 2019, naglabas ang AICHR ng isang pahayag, na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatupad ng mga batas, na nagpoprotekta sa mga kababaihan, laban sa karahasan at diskriminasyon.
Ang pahayag na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga estado ng ASEAN na palakasin ang kanilang mga batas at patakaran upang mas maprotektahan ang mga kababaihan. Pagsuporta sa karapatang pambata. Isang mahalagang tagumpay ng AICHR ay ang pagsuporta sa karapatang pambata sa ASEAN. Halimbawa, noong 2020, naglunsad ang AICHR ng isang kampanya upang labanan ang child labor sa rehiyon. Ang kampanya ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa mga panganib ng child labor at hikayatin ang mga estado ng ASEAN na magpatupad ng mas mahigpit na batas upang labanan ito. Pakikipagtulungan sa mga katutubo. Ang AICHR ay nakamit ang tagumpay sa pakikipagtulungan at pakikibahagi sa mga katutubo sa ASEAN. Halimbawa, noong 2021, nag-organisa ang AICHR ng isang forum kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga katutubo na ibahagi ang kanilang mga karanasan at magbigay ng mga rekomendasyon sa mga estado ng ASEAN tungkol sa pagsulong ng kanilang mga karapatan. Pagsuporta sa kalayaan sa pamamahayag. Nakamit ng AICHR ang tagumpay sa pagsuporta sa kalayaan sa pamamahayag sa rehiyon ng ASEAN. Halimbawa, noong 2022, naglabas ang AICHR ng isang pahayag na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa pagtaas ng mga kaso ng pag-atake sa mga mamamahayag sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga estado ng ASEAN na palakasin ang kanilang mga batas at patakaran upang mas maprotektahan ang mga mamamahayag. Pakikibahagi ng mga organisasyon ng lipunan. Isa pa sa mga tagumpay ng AICHR ay ang pakikibahagi at pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng lipunan. Halimbawa, noong 2023, nag-organisa ang AICHR ng isang workshop para sa mga CSOs upang matulungan silang mas mahusay na maunawaan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa ASEAN. Sa pamamagitan ng mga tagumpay ng AICHR sa pagsulong ng karapatang pantao sa ASEAN, lumalabas ang kanilang mahalagang papel sa pagprotekta at pagtutok sa mga karapatan ng bawat individual sa rehiyon. Ang mga ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng AICHR sa pagpapalakas ng karapatang pantao sa ASEAN na naglalayong magdulot ng isang mas makatarungan at pantay-pantay na lipunan para sa lahat. Mga hamon at hadlang na kinakaharap ng AICHR. Ang AICHR, bilang isang komisyon na nagsusulong ng karapatang pantao sa ASEAN, ay nakaharap sa ilang mga hamon at hadlang sa pagtupad ng kanilang mandato. Narito ang ilang mga halimbawa. Kakulangan ng kapangyarihan. Walang legal na kapangyarihan. Ang AICHR ay walang direktang legal na kapangyarihan upang magpatupad ng mga batas o parusahan ang mga estado na lumalabag sa karapatang pantao. Ang kanilang mga rekomendasyon ay nakasalalay sa kooperasyon at pagsunod ng mga miyembrong estado. Kaso ng Rohingya sa Myanmar. Ang malawakang pag-uusig at karahasan laban sa Rohingya Muslim sa Myanmar ay isang halimbawa kung paano hindi nagawang epektibong mamagitan ng AICHR. Kahit na naglabas ng mga pahayag at rekomendasyon ang AICHR, hindi nila nagawang pigilan ang karahasan o mapanagot ang mga responsable. Ito ay nagpapakita ng kanilang limitadong kapangyarihan upang magpatupad ng mga batas o parusahan ang mga estado na lumalabag sa karapatang pantao. Limitadong awtoridad. Ang AICHR ay isang consultative body lamang, nangangahulugang ang kanilang papel ay pangunahing magbigay ng payo at rekomendasyon sa mga estado ng ASEAN. Hindi maaring mag-imbestiga ng mga paglabag. Ang AICHR ay walang awtoridad na mag-imbestiga ng mga paglabag sa karapatang pantao sa loob ng mga estado ng ASEAN. Kawalan ng kooperasyon mula sa mga miyembrong estado. Pagtanggi sa mga rekomendasyon. Ang ilang mga estado ng ASEAN ay maaaring tumanggi sa mga rekomendasyon ng AICHR, lalo na kung ang mga ito ay nakakaapekto sa kanilang mga interes o soberanya. May mga pagkakataon na tinanggihan ng mga estado ng ASEAN ang mga rekomendasyon ng AICHR. Halimbawa,
Noong 2015, tinanggihan ng Cambodia ang mga rekomendasyon ng AICHR tungkol sa pagpapabuti ng kalayaan sa pagpapahayag at pagtitipon. Paglilimita sa access. Ang ilang mga estado ay maaaring maglimita sa access ng AICHR sa impormasyon o sa mga individual na nagrereklamo ng mga paglabag sa karapatang pantao. Ang ilang mga estado ay maaaring maglimita sa access ng AICHR sa impormasyon o sa mga individual na nagrereklamo ng mga paglabag sa karapatang pantao. Halimbawa, noong 2016, pinigilan ng Thailand ang mga miyembro ng AICHR na makipagkita sa mga aktivista sa karapatang pantao na nakakulong. Pagkukulang sa transparency. Ang ilang mga estado ay maaaring hindi transparent sa kanilang mga pagsisikap na ipatupad ang mga rekomendasyon ng AICHR na nagpapahirap sa pagsubaybay sa kanilang pag-unlad. Iba pang mga hamon. Kakulangan ng pondo. Ang AICHR ay may limitadong pondo na naglilimita sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga aktibidad at proyekto. Kakulangan sa tawag ng pansin. Ang AICHR ay maaring hindi nakakatanggap ng sapat na pansin mula sa media at publiko na nagpapahirap sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa kanilang trabaho at sa mga isyu sa karapatang pantao sa ASEAN. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy na nagsusumikap ang AICHR na itaguyod ang karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang mga tagumpay ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagkamit ng layuning ito, ngunit mahalaga na kilalanin ang mga hamon na kanilang kinakaharap upang mas maunawaan ang kanilang mga limitasyon at ang mga paraan upang mapabuti ang kanilang trabaho. Epekto ng AICHR sa karapatang pantao sa ASEAN. Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR ay isang mahalagang institusyon sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa rehiyon ng ASEAN. Bagamat mayroon itong limitadong kapangyarihan at nakasalalay sa kooperasyon ng mga miyembrong estado, ang AICHR ay nagkaroon ng positibong epekto sa karapatang pantao sa ASEAN sa pamamagitan ng pagtaas ng kamalayan. Ang AICHR ay naglalabas ng mga ulat, nagsasagawa ng mga workshop, at nag-oorganisa ng mga dialogue upang itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyu sa karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang mga aktibidad ay nagbigay ng plataporma para sa mga civil society organization o CSOs at mga individual na magtaas ng kanilang mga alalahanin at magbahagi ng kanilang mga karanasan. Pagtataguyod ng mga pamantayan. Ang AICHR ay nagtataguyod ng mga pandaigdigang pamantayan sa karapatang pantao sa ASEAN, kabilang ang Universal Declaration of Human Rights, at iba pang mga internasyonal na kasunduan. Ang kanilang mga rekomendasyon at mga ulat ay nagsisilbing gabay para sa mga miyembrong estado sa pagpapabuti ng kanilang mga batas at patakaran sa karapatang pantao. Pagpapalakas ng dialogue. Ang AICHR ay nag-oorganisa ng mga dialogue at konsultasyon sa pagitan ng mga miyembrong estado, CSOs, at iba pang mga stakeholder upang talakayin ang mga isyu sa karapatang pantao at maghanap ng mga solusyon. Ang kanilang mga pagsisikap ay nag-ambag sa pagpapabuti ng komunikasyon at kooperasyon sa mga usapin ng karapatang pantao sa rehiyon. Pag-uulat at pagsubaybay. Ang AICHR ay naglalabas ng mga ulat taon-taon upang masuri ang sitwasyon ng karapatang pantao sa ASEAN, at upang subaybayan ang pag-unlad ng mga miyembrong estado sa pagtugon sa mga rekomendasyon. Ang kanilang mga ulat ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga CSOs, mga internasyonal na organisasyon, at ang publiko, upang masuri ang sitwasyon ng karapatang pantao sa ASEAN. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng AICHR, tulad ng kakulangan ng kapangyarihan, at ang pagiging consultative body lamang, ang kanilang mga pagsisikap ay nagkaroon ng positibong epekto sa karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang patuloy na pagtataguyod ng mga pamantayan, at pagpapalakas ng dialogue, ay mahalaga sa pagpapalakas ng karapatang pantao sa rehiyon.
Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang AICHR ay hindi palaging epektibo sa pagtugon sa mga malubhang paglabag sa karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang kakulangan ng kapangyarihan upang magpatupad ng mga parusa o mag-imbestiga ng mga paglabag ay naglilimita sa kanilang kakayahan na mamagitan sa mga sitwasyon ng karahasan at pag-uusig. Sa kabila ng mga limitasyon nito, ang AICHR ay nananatiling isang mahalagang boses para sa karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang patuloy na pagsisikap ay nag-aambag sa pagpapabuti ng sitwasyon ng karapatang pantao sa rehiyon, at mahalaga na suportahan ang kanilang trabaho upang maitaguyod ang mga karapatan ng mga mamamayan sa ASEAN. Mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng AICHR at pagpapalakas ng proteksyon sa karapatang pantao sa rehiyon. Ang AICHR, bilang ang pangunahing institusyon sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa ASEAN, ay may mahalagang papel sa pagprotekta at pagsulong ng mga karapatan ng mga mamamayan sa rehiyon. Upang mas mapalakas ang kanilang epekto, at mas mahusay na matugunan ang mga hamon sa karapatang pantao sa ASEAN, narito ang ilang mga rekomendasyon. Pagpapalakas ng mandato at kapangyarihan ng AICHR. Pagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan. Ang AICHR ay dapat bigyan ng mas malawak na kapangyarihan upang mag-imbestiga ng mga paglabag sa karapatang pantao, magpatupad ng mga rekomendasyon, at magpataw ng mga parusa sa mga estado na lumalabag sa mga karapatan ng kanilang mga mamamayan. Pagtatag ng permanenteng sekretariado. Ang AICHR ay dapat magkaroon ng permanenteng sekretariado na may mga eksperto sa karapatang pantao upang mas mahusay na may segawa ang kanilang mga gawain, mag-analisa ng mga issue, at magbigay ng mga rekomendasyon. Pagpapalakas ng mekanismo ng pagrereklamo. Ang AICHR ay dapat magkaroon ng mas malinaw at epektibong mekanismo ng pagrereklamo upang mas madaling makarating sa kanila ang mga reklamo ng mga individual at civil society organizations tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao. Pagtataguyod ng trans-border na pakikipag-ugnayan. Ang AICHR ay dapat magtataguyod ng trans-border na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga civil society organizations at mga aktivista sa karapatang pantao sa iba't ibang bansa sa ASEAN upang mas mahusay na matugunan ang mga issue na tumatawid sa mga hangganan. Pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan at kooperasyon. Pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga miyembrong estado. Ang AICHR ay dapat magkaroon ng mas malakas na pakikipag-ugnayan sa mga miyembrong estado upang mas madaling makuha ang kanilang kooperasyon sa pagtugon sa mga issue sa karapatang pantao. Pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga civil society organizations. Ang AICHR ay dapat magkaroon ng mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga civil society organizations sa rehiyon upang mas mahusay na maunawaan ang mga issue sa karapatang pantao at upang mas mahusay na maitaguyod ang kanilang mga karapatan. Pagpapalakas ng proteksyon sa karapatang pantao. Pagpapalakas ng pagpapatupad ng mga pamantayan. Ang AICHR ay dapat magtataguyod ng pagpapatupad ng mga pandaigdigang pamantayan sa karapatang pantao sa ASEAN, kabilang ang Universal Declaration of Human Rights, at iba pang mga internasyonal na kasunduan. Pag-uulat at pagsubaybay. Pagpapabuti ng mga ulat. Ang AICHR ay dapat maglabas ng mas detalyado at mas mahusay na mga ulat tungkol sa sitwasyon ng karapatang pantao sa ASEAN, kabilang ang mga partikular na kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao. Pagpapalakas ng mekanismo ng pagsubaybay. Ang AICHR ay dapat magkaroon ng mas malakas na mekanismo ng pagsubaybay upang mas mahusay na masuri ang pagpapatupad ng mga rekomendasyon at upang mas mahusay na mapanagot ang mga estado sa kanilang mga obligasyon sa karapatang pantao. Karagdagang mga puntos na dapat isaalang-alang. Pagsasama ng mga karapatan ng mga katutubo at mga minorya. Ang AICHR ay dapat magbigay ng espesyal na pansin sa mga karapatan ng mga katutubo at mga minorya sa ASEAN na madalas na nakakaranas ng diskriminasyon at paglabag sa kanilang mga karapatan.
Pagtugon sa mga isyu sa karapatang pantao na dulot ng climate change. Ang AICHR ay dapat magbigay ng pansin sa mga isyu sa karapatang pantao na dulot ng climate change, tulad ng pagkawala ng tirahan at pag-aagawan sa mga mapagkukunan. Pagtataguyod ng paglahok ng mga kababaihan at mga bata. Ang AICHR ay dapat magtataguyod ng paglahok ng mga kababaihan at mga bata sa mga proseso ng pagtataguyod ng karapatang pantao. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga rekomendasyong ito, ang AICHR ay maaaring maging mas epektibong tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa ASEAN, at mas mahusay na maprotektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng AICHR at ang pagpapabuti ng proteksyon sa karapatang pantao sa ASEAN ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng kooperasyon at pagsisikap ng lahat ng mga stakeholder, kabilang ang mga miyembrong estado, mga civil society organizations, at mga individual. Ang AICHR, o ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, ay isang mahalagang institusyon sa ASEAN, na naglalayong itaguyod ang karapatang pantao sa rehiyon. Ang pangunahing layunin ng AICHR, ay protektahan at isulong ang karapatang pantao, ng lahat ng mamamayan sa ASEAN, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian, o iba pang katangian. Ang AICHR ay binubuo ng mga kinatawan mula sa bawat estado ng ASEAN, na nagsisilbing tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa kanilang mga bansa. Ang komisyon ay may iba't ibang mekanismo at proseso upang matugunan ang mga isyu sa karapatang pantao, kabilang ang pagsasagawa ng mga pagsisiyasat, pagbibigay ng mga rekomendasyon sa mga estado, at pagsusulong ng mga kampanya sa kamalayan. Ang AICHR ay nagkaroon ng ilang mga tagumpay sa pagsulong ng karapatang pantao sa ASEAN, tulad ng pagtaguyod ng mga batas at patakaran na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga mamamayan, pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao, at pagpapalakas ng mga institusyon na nagtataguyod ng karapatang pantao. Gayunpaman, ang AICHR ay nahaharap din sa mga hamon, tulad ng kakulangan ng kapangyarihan, upang magpatupad ng mga rekomendasyon, kawalan ng kooperasyon, mula sa ilang mga estado, at pagtaas ng mga paglabag sa karapatang pantao, sa ilang mga bansa sa ASEAN. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang AICHR ay nananatiling isang mahalagang institusyon sa pagsulong ng karapatang pantao sa ASEAN. Ang kanilang trabaho ay mahalaga sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga mamamayan sa rehiyon, at sa pagtataguyod ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan para sa lahat. Hindi sapat ang pagkilala sa kahalagahan ng karapatang pantao. Kailangan natin ng konkretong aksyon. Suportahan natin ang AICHR at ang pagsulong ng karapatang pantao sa ASEAN sa pamamagitan ng pagiging aktibong mamamayan, magkaroon ng kamalayan sa mga isyong kinakaharap ng rehiyon, makipag-ugnayan sa ating mga kinatawan sa gobyerno upang hilingin ang kanilang suporta sa AICHR, at sumali sa mga kampanya at inisyatibo na nagtataguyod ng karapatang pantao. Gamitin ang ating mga boses, sa personal, sa online, at sa komunidad, upang ipahayag ang ating pagtutol sa mga paglabag, at ibahagi ang impormasyon tungkol sa karapatang pantao. Suportahan din natin ang mga organisasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao sa pamamagitan ng pagboboluntaryo ng ating oras o pag-donate ng ating kakayahan. Ang pagsulong ng karapatang pantao ay isang kolektibong responsibilidad, at ang ating aktibong pakikilahok ay susi sa pagbuo ng isang mas makatarungan at pantay na ASEAN para sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.